Heto na guys, tingnan nyo tong video na ipapanood ko sa inyo. Kung matatanda ninyo, etong si FLM o ang tunay na pangalan niya ay Norman Mangusin, no? Sa mga nakakakilala dito kay FLM nung sumikat siya sa pandemya noon, yung namigay siya ng bigas sa mga kakaawa-awa nating mga kababayan, no? So eto, kung matatanda ninyo, pinahiya sa social media etong si Norman Mangusin o si FLM, no? Na kung saan yung kaso niya lamang ay unjust vexation, no? Dito ay pinahiya nga daw siya sa social media at nabanggit pa dito ni FLM na napakaliit lang ng kanyang kaso at simple lang bakit kailangan pa siyang ipahiya. At dito nga nagalit nga dito si Rapi Tulfo din dito sa ano na to, sa naging aksyon o ginawa ng NAPOLCOM. So eto, ngayon, matapos magalit nga si Tulfo dito kay NAPOLCOM Kalinisan na kung saan nagsorry siya sa ginawa niyang paglantad sa social media nito ni FLM, no? Na tira ay mas matindi pang nagawa, no? So eto, si FLM matapos siyang magpiyansa. So 120,000 yata tong piyansa niya. Eto, nagsampa na siya ng kaso sa ombudsman. Sinong sinampahan niya dito? Walang iba kundi si NAPOLCOM o si Commissioner Kalinisan. Yan ang kanyang sinampahan ng kaso dahil sa ginawa sa kanyang pamamahiya at pag-aaripusta nga sa kanyang karapatan, sa kanyang pagkatao na tila ginawa siyang matinding kriminal, no? So eto, panoodin natin ngayon yung aktual niya na pagsasampa ng kaso sa ombudsman. Hindi po tayo sa ombudsman ng immediate preventive suspension. Ang mga sinampaho nating kaso sa kanya ay yung criminal po is yung violation ng Republic Act 309 or ng Corrupt Practices Act. At syempre yung grave misconduct, oppression and abuse of authority. Marami po, makikita nyo na lang. Ba, madami. Pinag-aaralan po ng ating kampo. Yan po ang pinag-aaralan ng ating kampo kasi unang-una ho, makapangyarihan siya, no? Kasi chairman siya isa siya sa pinakamataas sa NAPOLCOM. Oh, tama. At mataas talaga siya sa NAPOLCOM kasi siya ang ang mataas na opisyal, no? Kung mapapansin nyo talaga guys, etong ginawa kay FLM, talagang tingin ko, opinion ko, pamamahiya talaga sa kanya. Kasi isipin nyo ba naman, unjust vexation lamang yung kanyang kaso. Halos ilantad yung pagmumukha niya dun sa social media at pinahiya sa buong Pilipinas, no? Imbis nang hulihin nila at ilantad doon yung mga may matitinding kaso, yung mga yung mga kagaya ng mga pumapatay, nanggagahasa, dapat yun ang nilalantad nila doon o yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi yung ganito. Kaya nasita yan si Commissioner Kalinisan ni Rapi Tulfo dahil dyan sa ginawa niyang hindi maganda. Kahit si Tulfo hindi nagustuhan ng ginawa ni Kalinisan dyan, no? Kaya ito si Kalinisan todo hingi ng patawad dito kay Tulfo, no? Dahil sa ginawa niya. Kasi sipin nyo, talagang inabuso yung kanyang posisyon, di ba? Kaya ito, maganda to at nasampahan ni FLM yan ng kaso. Kasi hindi naman pwedeng ganun-ganunin na lang siya, di ba? Pero kung matatanda natin guys, sabi ni FLM dito, nung nakalaya siya dun sa isang video niya, nagtataka ako. Sabi, hindi na daw siya magsasampa ng kaso. Pero ngayon, nagulat ako, bakit magsasampa? O baka si Kalinisan lang ang sinampahan niya, hindi yung mga kapulisan na humano sa kanya humawak, nagposas, no? Doon sa kung saan siya pinakita sa media. Baka ito si Kalinisan lang talagang target niya na kasuhan sa ombudsman. Ang tanong, gulusot kaya to sa ombudsman at aanuhin kaya to ni Boying? Sa tingin nyo kaya? Magagaman natin, no? 'Di ba? Boying yan Nagamit niya ho yun para mag-social media, para lang sa akin, para kasuhan ako ng unjust vexation. Napakarami yung problema ng ating bansa.
pero bakit yan ang inuuna niya? Hmm. Ba't inuuna? Sinampahan ko na Yan. po siya ng... So yun lang yung video guys, maiksi lang no. Yan. Sana yung kaso ni FRM gumusot no at makasuhan to si Kalinisan kasi dati okay sana si Kalinisan kaya lang dito sa ginawa niya kay FRM kahit nasabi nating may kaso to sa FRM dapat hindi niya talaga ginanon no. Kasi napakababa ng kaso, unjust vexation, ipapahiya ka ng ganun-ganun. Dapat ang pinapahiya niya talaga yung mga may matitinding kaso, no? Yun sana. Di kagaya nito ni FRM. Pwede naman, ikulong na lang siya, di ba? Huwag na siyang i-ano sa social media. Ang nila, yung Tapos eto pa, napansin pa ni Tulfo doon na hinayaan lang ng Napolcom o ng mga tao doon na kutsain ito si FRM ni MJ o ni Makagago, di ba? Nung na yon, tingnan natin, basahin natin yung comment dito. Wala ba attorney yan, bobong reporter? Si attorney dapat magpaliwanag sa sinampang kaso niya. Attorney dapat interviewin mo. Sayang ka, reporter. Napagharatan ka, 80-80. Sino ba nito? Hindi ka tatagos, boy. Ayan. So, yung iba, hindi tatagos si FRM, no? May isang hindurot na namang nakisawsaw para sa pasahod ni Meta. Good, ayan o. Yan. So, go, idol. Ayan, galingan nyo naman, wala na bang ibubugang pambansang scammer at simbolo ng kawaranghiyaan sa buong Pilipinas. Ayan, sinabi din ito ni Commissioner Kalinisan. Siya daw, si FRM daw, ang simbolo ng kawaranghiyaan daw sa Pilipinas. Where is it? Tingnan natin kung talagang may kasalanan si FRM, di pakulong nila, di ba, no? Pero wag yung ipahiya, no? Dapat ang magandang ipahiya nila yung mga may matitinding kaso, no? Na matinding ginawa, hindi ka nais-nais talaga. Ito, unjust vexation, napakababaw lang, no? May punto din naman talaga si Senator Raffy Tulfo dito, no? Sa kanyang mga sinabi nun na pagsita nito kay Kalinisan na hindi dapat ganunin. Kaya todo hingi talaga ng tawad dyan si Kalinisan. Yan, dyan nakabuta si Kalinisan, no? Sayang lang. Baka hindi na siya, baka palitan na siya ni PBBM. Ewan natin, no? So, yun na lang guys, no? So, kung nakabot kayo sa video natin, baka pwede makahingi ng subscribe button sa inyo, guys. Na sa ganun, makagawa pa tayo ng ganitong content, no? So, bago lang yung channel natin, guys, no? So, sa kadahilanan, no? So, salamat kung magsasubscribe kayo at lagi na tayong mag-upload, no? So, yun na lang guys. So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood, no? Thanks for watching. Have a nice day.